Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sukdulan na talaga ang kasamaan nitong si Vivian. Dahil matapos nilang pagmukaing magnanakaw si Tata, ngayon naman ay pagmamalakan niya ng masama itong si Margaret. Ramdam rin kasi ng kasambahay na si Sharon na alam na ni Margaret kung ano ang katotohanan matapos siya nitong komprontahin at tanungin kung saan niya nakuha ang sugat niya sa daliri. Tumawag ang kasambahay na si Sharon kay Vivian upang sabihin na tila may nalalaman na si Margaret sa buong katotohanan. Natatakot din kasi ang kasambahay sa maaari niyang kahinatnan sa oras na malaman ni Sir Gov ang tungkol dito. Kaya naman si Vivian agad na sinabihan ang kasambahay na wala siyang dapat na ipag-alala. Maya-maya lang nang makarating na si Margaret sa karinderya nila Tata at kinakain na nga ang batchoy, ay hindi inaasahan na biglang bumula ang bibig nito. Ito na pala ang sinasabi ni Vivian na plano niya. At nang sabihin ni Sugar na critical daw ang kondisyon ngayon ng biyenan ni Venice ay natuwa pa si Vivian. Umayon sa plano niya ang lahat ng mga nangyayari. Aniya hindi ba't sinabi niya daw napapatahimikin niya si Margaret. Hindi makapaniwala si Sugar sa ginawa ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na kayang gumawa ng ganitong kademonyuhan ni Vivian. Samantala dahil nga critical ang kondisyon ni Margaret ngayon, walang iba silang sinisisi kundi ang mag-inang magbanwa at ang kanilang espesyal na batchoy. Bilang ang espesyal na batchoy lang din nila Tata ang huling kinain ni Margaret, kaya naman ang mag-inang magbanwa ang dinala sa presinto. Pero si Shirley upang tiyakin na hindi mapapahamak ang kanyang anak, inako niya ang kasalanan na hindi naman nila ginawa. Kahit anong pigil ni Tata sa kanyang ina ay hindi niya rin ito nakumbinsi. Mas nanaig kay Shirley ang pagiging ina niya at ayaw niyang mapahamak si Tata. Sa isip niya mas malaki ang tsansa na si Tata ang idiin nila Venice. Lalo pa at mainit ang dugo nila dito, kaya di bali nang siya ang makulong, wag lang ang kanyang anak. Pero dahil malinis ang konsensya ni Tata at naniniwala siya na lalabas din ang katotohanan, pinili niya na pumunta sa mansyon ng mga Palma at pakiusapan si Sir Gov na iurong na ang kaso. Si Sir Gov, bagamat naniniwala siya na mabuting tao si Tata at hindi nila kayang gawin ang ganong klase ng kasamaan, wala silang ibang pagpipilian. Si Francis ay galit din dahil nga sa pangyayari. Kaya kahit anong pagmamakaawa ni Tata ay wala siyang napala. Sa halip, pananakit pa ni Venice at Vivian ang kanyang inabot. Sa kabilang banda, may papasok na bagong karakter na yayandig sa kwento nitong Ilongga girl. Ang nanay ni Sir Gov na si Madam Sweet. Halatang halata sa kanyang aurahan na tila isa rin itong terror at hindi mo basta-basta mauuto. Pagkat si Venice na todo bida-bida at naghanda pa ng kape para sa madam, ay taas kilay na sinuri ng madam. Halatang mainit ang dugo niya dito, ramdam na yata na isang plastic itong si Venice. Sa gitna ng pag-uusap sa mansyon ng mga Palma ay biglang nagsalita si Sir Gov na hindi siya makapaniwala na magagawa ng pamilya ni Tata ang ganong klaseng bagay dahil napakabait daw na bata ni Tata at ramdam niya na mabuti itong tao. Pero si Venice ay bida-bida na naman, agad na sumingit na huwag daw silang magpapaniwala sa mga pakitang tao ni Tata dahil magsisisi lang sila. Mas mapanganib niya ang katulad ni Tata na mabait sa umpisa, pero pagtagal ay mapag-aalaman mo na isa palang ahas. Gayunpaman kahit anong mga sinasabi nitong si Venice at sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, mas nananaig pa rin sa puso ni Sir Gov ang palagay niya na isang mabuting tao si Tata. Kaya naman, palihim siyang mag-iimbestiga sa kung ano ang totoong pangyayari. At sa unti-unting pagkalap ng impormasyon ay doon niya na mapag-aalaman na inosente talaga ang mga magbanwa. Bago pala pumunta si Margaret sa karinderya nila Tata, ay may inumin palang inihanda si Vivian para kay Margaret. Doon nalalabas ang katotohanan na ang malalason ay walang iba, kundi si Vivian at hindi sina Shirley. Kaya naman kung isa ka din sa mga nagnanais na tuluyan nang malaman ni Sir Gov kung sino talaga ang salarin sa pagkalaso nitong si Margaret, ay i-click lang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suhestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.